Hello guys, magandang araw. Kung naghanap kayo ng murang bahay, baka ito na ang susunod na property ang magiging bahay nyo. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito lang sa May Imos, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located lang dito sa May Vallejo Place Phase 1 dito sa May Pasong Buhaya, Imos, Cavite. Itong location ng property is napakaganda kasi ito ay ang bungad na main gate niya is along Daang Hari talaga siya. Ang ganda din ng location, hindi din siya ganun kalayo mula dito sa pinaka main gate. Kaya panalo ka dito kapag nakuha mo itong property. Yun nga lang is medyo shuffle lang yung pinaka number ng bahay dun sa loob. Pero okay naman siya. Maganda din yung nito, yung lot area ng property at open space din yung harapan niya. May space for parking din itong property. Andito tayo ngayon sa May Daang Hari. May na-feature ako dito nung nakaraan sa Vallejo Place Phase 4. Hindi tayo dadaan sa May Pasong Buhaya Road. Dito lang tayo along Daang Hari. Nandito lang yung pinaka main gate niya. Sandali lang po ang ating biyahe. Lilikot lang tayo dito sa kabilang side. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi pa tayo agent or connected sa pag-ibig for close properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Nandito na tayo sa pinaka main gate, diba? Ang ganda, napaka lang talaga niya. Napaka-accessible lang talaga niya sa May Daang Hari. Sabi ng guard dito, may bayad dito per street, kaya nagbayad tayo ng 10 pesos para makapasok. Ayan po yung ticket. Dito naman sa pinaka main gate, hindi naman siya ganun kalayo mula doon sa location ng property. Bali dito tayo papasok sa may way na to. May mga liko-liko pa siya dito. Hindi naman straight ng kalsada dito. And ang gaganda na ng mga bahay dito sa phase 1. Diba, may mga may mga bahay na medyo malaki yung cut. Ayan, yung iba may mga parking space din talaga. Pero meron pa din talaga nagpa-park sa kalsada. Diba? Pero makikita nyo naman, magaganda yung mga bahay dito. Although medyo kahawig lang din naman siya sa may phase 3 at saka phase 4. Pero medyo okay dito. Mukhang medyo galante ng konti dito sa may phase 1. Ayan, straight lang natin tong kalsada. Hindi naman siya straight tong kalsada pero baybayin lang natin itong kalsada papunta doon sa location ng property. Bali dito siya na side. Ayan, hinanap ko lang yung block 13. Ang location po nitong property ay nasa block 13 lot 4. Andito na tayo sa pinaka-block number niya. Itong bahay sa kanan ay yun yung block 13. Yun lang, medyo narapan na akong hanapin yung pinaka-lot number niya kasi dito sa may unahan, block 2 tapos block 6 na agad. Yan pala yung block 4 ay nasa gitna. Kaya umikot lang ako dito. Pumasok at nagtanong-tanong ako dito. Kasi ang kasunod talaga na lot number is meron talagang naka-occupy kaya hindi talaga siya possible na yun yung property. Ayun, yung tinuro naman dito ng mga tricycle driver ay dyan sa may unahan, dyan sa katabi ng van. Yon, pati yung kapitbahay dito, yun yung tinuro nila na property na yun daw. At saka meron din naman nakalagay talaga doon na lot and block number sa pinaka-poste na katapat nitong bahay. Ito na po ang location ng property. Ito lang siya sa may kaliwa.
Ayan, di ba? Napakalawak ng property. Eto na po siya, o di ba? Maganda kasi yung katapat ng bahay hindi po siya kasali. Dito siya sa may kaliwang side. Ito yung kalsada niya, medyo ano lang, may mga naka-street parking lang dito. Pero okay naman yung space niya. Yan, ganyan, di ba? Pero yun nga, marami nga din talaga naka-street parking ng mga sasakyan. Ayan, pero dito sa location ng property, meron siyang parang tricycle na nakapark, pero parang tricycle or sidecar na tricycle na hindi na ginagamit. Ayan, tapos yan yung itsura niya. May mga tanim siya sa harapan, may malunggay, at saka hindi ako sure kung anong klaseng puno yung isa. Pero yun, may mga malunggay siya. Itong property available sa first public auction na discount under Trans SPB 329. Acceptance of bid offers is from June 17 to 21 and then ang opening of bid offers is on June 24. Itong item number 81 with property number 815-201-123-10065. Ang property location is at Vallejo Place, Phase 1, Block 13, Lot 4, Barangay Pasong Buhayawan, Imos, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 75 square meter and then floor area of 50.60 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,787,900 and then ang gross monthly income required based sa minimum bid price is 31,869.06 at ito ay isang unoccupied property. Kung makikita natin, medyo makapal na yung mga damo niya sa harapan, makapal na din yung puno, dahon ng puno sa harapan at yung mga malunggay. Di ba? Meron ka ng gulay kapag nakuha mo itong property. Pero yun nga, napakalapad nito ang harapan ng property. Pwede niyo siyang gawing parking slot, or pwede niyo din ipapa-extend sa as part ng inyong bahay. Diba? Napakaliwalas ng space niya. Yun nga lang, medyo may mga street parking lang din talaga dito. Pero gano'n naman talaga kapag mga gatong subdivision. Di talaga may iwasan. Meron talagang mga nagsi-street parking. Lalo na yung may mga maraming sasakyan. Pero kayo naman kung wala kayong sasakyan, pwede nyo ipapa-expand itong bahay. Ito ay itsura niya dito, di ba? Di ba? Ang kapal na ng damo. Nakakatakot, baka may ahas. Pero wala namang ahas. Tumapak naman ako dyan banda. Hindi naman siya ganun kakapal din. Dito, meron siyang sidecar ng tricycle na hindi na yata, hindi ko sure, parang hindi na ginagamit. Ayan, silipin natin dito yung tsura ng bahay. Malaki pa din talaga yung space sa gilid. Yan, makikita nyo naman siya. Pero yung bahay talaga is medyo parang matagal na talagang walang tao. Ayan, nagmumukhang luma na siya at makapal na yung mga tanim dito sa gilid. Diba? Umikot ako dito sa likod, tinignan ko siya, ano lang siya, medyo pader na siya dito. Diba? Kasi townhouse naman to, pero parang end unit siya. Kaya medyo malaki yung space niya. Meron siyang space sa gilid. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan, diba? Ayan, malinis naman siya. Mukhang wala na nga talaga nakatira. Meron lang mga gamit na konti sa loob. Ito yung itsura niya sa gilid. Ayan, diba? Tapos, ito yung sa likod. Yan ay bandang CR naman. Mukha naman CR. Tsaka meron siyang kwarto. Parang meron siyang kwarto sa likuran banda. Diba? Mukhang hindi na talaga siya mukhang bago eh. Pero hindi din naman siya mukhang ganun kaluma. Yung ginawa niya palang kusina dito ay yung gilid na to. Yan, sa may baba. Nakita ko dyan merong lutuan eh. Diba? Kung sasilipin mo naman dito sa harapan, napakalapad niya. Ayan, medyo makapal lang talaga yung damo. Ito yung itsura niya sa harapan, diba, malapad. Ito yung pinto niya, parang main na pinto niya. Kung ipapa-extend nyo itong bahay, mas okay siya. Ito naman yung itsura niya dito sa area na to. I mean, sa side na to. Tapos, yun, sarado yung pinto at meron din siyang double lock. Kaya hindi natin siyang buksan. Diba, hindi tayo makapasok. Hindi natin makita kung ano yung itsura niya sa taas. Pero, yun, makikita naman natin yung itsura niya dito sa baba. Meron siyang hagdan. Yung hagdan niya doon sa may gilid banda. Ayan, diba? Daming bintana nitong unit na to. Kasi end unit siya, kaya maganda. Ito yung itsura ng meron siyang lutuan dito. Ito yung parang ginawa niyang kusina. Tapos meron din siyang pinto para lagusan sa likod. Ito yung itsura niya sa taas. Ayan. Ito naman yung harap. Kung tatanggalin, kung release niyo to, ang lapad nitong space niya sa harap. Pwede siyang gawing parking slot. Ayan. Pwede kasya dalawang kotse. Diba? Malapad siya. Tapos maganda din yung forma nitong bahay. Ayan. Kasi nga, end or corner unit siya. I mean, end unit siya. Ayan, meron din siyang ano dito, mailbox.
Ang gara, may mailbox pa. Di ba? Okay na okay din. Kung gusto niyo i-bid itong property, medyo hindi naman siya ganun kataas yung price. Pero depende pa rin kung magkano niyo i-bid yung, or magkano yung idadagdag niyo din sa pinaka minimum bid price. Ayan, ganito lang naman yung itsura niya. Malinis din naman siya, may pintura, pero wala siyang tiles sa sahig. Mukhang hindi siya in-improve nung nakatira dito. Ano lang siya parang plain lang siya O, diba? Wala siyang tiles. Hindi ko siya maninag. Parang wala nga siyang tiles. Parang plain lang yung sahig niya. Diba? Yung kisame niya, ano lang din, parang as is lang siguro ito pagka turnover. Ganito na talaga yata yung itsura niya pagka turnover. Ayan, ganyan lang siya. Hindi din siya steel deck. Hindi ko sure parang steel deck ba yun o hindi. Meron siyang guhit-guhit yung ceiling niya. Ayan, ganyan lang. Pwede nyo nga pang ipapa-extend itong bahay dito sa gilid banda, or kung marami kayong sasakyan, mas maganda to kasi marami kayong space for parking. Yung likod niya, pwede din siyang ipapa-extend. Ang lapad nito kapag napapa-extend. Ayan, ito yung tsura nyo sa harap. Diba? Medyo mahaba na lang yung mga damo dito, pero ano naman, okay naman kasi meron naman kapitbahay na may tao. Ayan, ito yung itsura niya dito sa may harapan banda. Ayan, meron lang siyang no trespassing dito. Tapos yan, meron siyang table at saka mga upuan. Ayan, aninag naman yung, ano niya, yung hagdan. Tapos ito yung itsura niya sa taas. Ayan, ganyan lang. Meron pa siyang mga sakit ng ilaw. Tingin ko, hindi na nagalaw itong property. Parang matagal na siyang walang tao Ayan. Diba? Okay na okay pa siya. Kung ako, walang bahay, ibibid ko tong property. Pero ang kagandahan pa nito kasi napakalapit niya sa Daang Hari. Kunting kembot lang makakalabas ka na sa Daang Hari. 'Di ba? Maganda. Maganda pa siya. Ano lang, konting linis lang. Marami-rami ka lang lilinisin dito at may mga tanim-tanim din siyang tatanggalin. Kailangan mong tanggalin. 'Di ba? Pero kung yung space niya ang pag-usapan, malaki yung space niya sa harapan. Ayan. Tapos, hindi tayo sure yung kung gaano kalaki siya sa loob, pero nasa mga 50 square meter naman yung floor area niya. Tingin ko hindi naman siya ganun kaliit. Tsaka ano din, malapad din yung ano niya, yung taas. Kasi meron pa siyang ano sa gilid Yan, may portion pa sa gilid diba? Swerte na makakuha nito kung sakali. Or, hindi natin alam. Sana hindi nila i-overprice itong property para madali siya makuha. Kasi pag ma-overprice to, tapos i-cancel din naman ng nakakuha, babalik ulit sa bidding, mapunta siya sa second public auction. Abangan niya siya sa second public auction kasi pababa yung price niya sa second auction. Tapos magkakaroon siya ng discount na up to 20% kapag meron kayong pang cash, mas maganda. Kasi cash niya na lang siya. Mas pababa to ng mga 10%. So nasa mga 1.7 siya ngayon. Ayun, i-deduct niya na lang. Ganun yung magiging price sa second auction. Tapos sa third or sa negotiated sale naman, babalik siya ulit sa base price niya pero magkaroon siya na up to 30% discount. Marami din pala nakapost na to online at medyo late na itong upload ko. Medyo busy lang po, wala akong time mag-edit ng video kaya ngayon pala siya na-upload. For reference na lang po ito sa mga nagbibid. Alam ko marami namang nagbibid nito kahit hindi ko pa siya na-upload Kasi ang daming nakapost nito sa online. Yun lang, expect nyo na lang na medyo maraming magbibid dito sa property. Kaya yun, pataasan na lang na kung hanggang saan yung kaya nyong i-bid itong property at kung saan yung hanggang tingin nyo kung magkano yung worth nito na hindi naman kayo malulugi sa binayad nyo. Kasi kung i-compare nyo naman sa kung kukuha kayo ng brand nyo, isipin nyo na lang kung worth it ba yung price na binid nyo. Ayan. Yan lang, pero napakaganda nga niya.
Yun lang, palabas na tayo. Sandali lang ating biyahe palabas kung gusto niyo makita kung gaano siya kalapit mula dito sa property papunta sa main gate. Straight na biyahe lang to. Ayan, babalik lang ako dito sa dinaanan ko kanina. Let's go! Ayan, ganyan lang siya kalapit. Nasa gate na tayo. Tapos paglabas mo, Daang Hari na siya. Malapit lang din to sa may SM Molino. Diyan lang sa unahan yung SM Molino. Dito ko lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.